Kapayapaan po ng Diyos ay sumainyo. Makipagdigma. Taglaying shield ang faith. Ito po ang ating pong paksa dito po sa Faith Life. At ito po ang inyo pong kamag-aral, kaibigan, Pastor, Reverend Agustin M. Tanamonan Jr. Gagabayan ho tayo ng salita ng Diyos. Dito po sa Efeso 6:16. Ang salita po ng Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Buhat po sa magandang balita, Biblia, Efeso 6:16. Manalangin po tayo. Banal na Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Nagpapakumbaba po kami at lumalapit po sa inyo. Ang nasa po ay matuto sa inyong mga salita. Tulungan niyo po kami sa aming mga bagabag. Tulungan niyo po kami sa aming pong mga suliranin, isipin at mga pagkatakot. Salamat sa Diyos Espiritong mangunguna po sa amin. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Makipagdigma. Taglaying shield ang pananampalataya. Opo, meron tayong digmaang nasalihan. Automatic po ito nung ikaw at ako ay magsisi sa mga kasalanan at manalig kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Nalagay ka sa listahan ng kasundaluhan ng kaharian ng langit at ang kaharian ng Diablo ni Satanas lumalaban sa kaharian ng Diyos. At dahil dito, kasama ka sa nais ng Diyos makipagdigma kay Satanas at 10 ng kanya pong mga alipores na mga masasamang espiritu. 10 ng kanilang maling pananaw, maling aral, adiksyon, madayang pangangatwiran, kasama na ng kanilang makamundong bisyo at layaw na itatanim sa mga puso't isipan ng mga tao. Ang nais po ng Diyos, ikaw at ako ay makipagdigma, taglaying shield ang pananampalataya. Kahirap po sa atin ng panahon ngayon. Ang dami yung madilim na mga isipan o di kaya ay mga kaloobang nahihintakutan dahil po sa malawakang pandemic. Marami ang namamatay, may mga nagugutom, wala pa rin po tayong malawakang pampublikong transportasyon, kailangang magsipasok ang mga anak, at dumarating mga isipin ng mga bayarin. Ang nais po ng Diyos, taglayin natin ang shield ng faith. Nang sulatan ni Apostol Pablo ang Iglesia ng Efeso, ang panghuling kabanata ay kanya pong pagtatalakay ng pakikipagdigma ng mga seryosong Kristiyano sa kaharian ng Diablo. At ito ho, yung isa pa sa mga sandata ng armor ng mga Christians, ang shield ng pananampalataya. At ang salita ng Diyos sa Pinoy version, New Testament, taglayin ang shield ng faith. O taglaying shield ang faith. Itong shield na ito, sa wikang Ingles ay scutum. Ito ho ay panangga ng mga sundalong Romano noong unang panahon na magaan pero malaki. Ano po? Kaya nung si Pablo po ay magturo, taglaying shield ang pananampalataya. Ano ang ibig sabihin nito? Well, na simpleng pananalita, practicein ang faith sa Panginoong Jesucristo. Opo, ang ibig sabihin ng taglaying
shield ang faith, practicein ang faith sa Panginoong Jesucristo. Itinuturo ng isa pa sa mga sulat ni Pablo, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Yung makalangit na kapayapaan, yung pong makalangit na sigla, yung pong makalangit na pananagumpay laban sa tukso, pagsubok at problema, ay makakamit sa pamamagitan ng pamumuhay sa pananampalataya. Kaya mahalaga na taglaying shield ang faith, na ang ibig sabihin, practicein ang faith sa Panginoong Jesucristo. Sige po, sabihin natin, 1, 2, 3. Practicein ang faith sa Panginoong Jesucristo. Minsan pa, practicein ang faith sa Panginoong Jesucristo. Pero, para ma-practice po natin ang ating faith sa Panginoong Jesucristo, kailangan natin ang personal na pag-e-effort. Hindi lang po ito sapat na alam natin kung sino si Jesucristo. Hindi din po sapat na sang-ayon tayo na si Kristo ay nagbangon sa mga patay, Diyos at tao, Panginoon at tagapagligtas. Hindi po sapat na alam lang po natin o sang-ayon po tayo. Ito pong pagpapractice ng atin pong faith sa Panginoong Jesucristo ay pagtitiwala ng buong buhay ho natin sa pagiging leader, owner, ruler, at direktor ng Panginoong Jesucristo. Pag hindi ho natin hinahayaang siya ang maging leader, at hindi ho natin kinikilala na siya ang may-ari sa atin, siya ang owner, at siya ang marapat mamahala sa ating pag-iisip, sa ating kalooban, sa ating pagpaplano. Siya dapat ang ruler sa atin pong pagdiskarte sa negosyo. Siya po dapat ang atin pong direktor kung paano ho natin patatakbuhin ang ating pamilya, paano ho tayo magkakasundo bilang mag-asawa. Hindi ho tayo makapamumuhay na pinapractice ang ating faith. Kailangan pong practicein ang faith sa Panginoong Jesucristo, na ang ibig sabihin, hindi lang po alam, hindi lang po sang-ayon kay Kristo, kundi pinagkakatiwalaan si Kristo ng atin pong buhay at lahat ng detalye po nito. At hindi ho natin siya mapagkakatiwalaan ng partikular kung hindi ho natin alam, hindi ho tayo natututo sa salita ho ng Diyos. Ano po? Kailangan natututo po tayo. Kailangan naririnig po natin ang salita ng Diyos. Nababasa po natin ang salita ng Diyos. Napag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. Nasasaulo po natin ang salita ng Diyos. Nabubulay-bulay natin ang salita ng Diyos. At na isasagawa ho natin ang salita ho ng Diyos. Practicein ang faith sa Panginoong Jesucristo. Pagka may problema, practicein ang faith. Walang problema, practicein ang faith. Ano? May pera, practicein ang faith. Walang pera, practicein ang faith. Malusog, practicein ang faith sa Panginoong Jesucristo. May karamdaman, practicein ang faith sa Panginoong Jesucristo. Sawimpalad, practicein ang faith sa Panginoong Jesucristo. Matagumpay, practicein ang faith sa Panginoong Jesucristo. Ano-ano ba ang nangyayari kapag pinapractice natin ang ating faith? O sa makulay na pamamaraan ng pagkasulat ni Pablo, ano-ano ang nangyayari kapag tinataglay natin ang shield ng faith? Okay. 4 na bagay po ito. Una, meron tayong proteksyon. Kasi ang kalasag ng pananampalataya ay pansalag ng sundalong Romano sa anumang makapananakit sa kanya. Kaya nung sabihin ng Biblia, taglayin ninyo ang shield ng faith, pagka pinapractice natin ang ating pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo, tungkol sa bawat detalye ng ating buhay, kung anong kursong kukunin, sino dapat ang mga kaibigan, paano resolbahin itong suliraning ito, nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo, sinasangguni ang Panginoong Jesucristo. Una ho, mayroon tayong proteksyon. Pastor August, ano po itong proteksyon ito? Una, hindi ka maapektuhan
ng hirap, ng problema. Oo, may problema. Andyan yung suliranin, pero yung nagtitiwala kay Kristo ay hindi napapaghabag. Anong sabi ng mga awit sa Kapitulo 23? Ang sabi ni Haring David, "Hari po ang Panginoon ng aking pastol. Hindi ako mangangailangan." Tapos sa talatang 5, sabi niya, "May inihahanda kang dulang sa harapan ng aking kaaway." Ang sabi ni David, kahit andyan ang kaaway ko, ako ay mapayapa na nakakakain. Napakagandang larawan po. Kaya, pag pinapractice natin ang ating pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo, taglay-taglay natin ang shield ng faith. Meron tayong proteksyon. Hindi ka maapektuhan ng sakit o hirap ng problema, o hindi ka maapektuhan ng depresyon, ng pangamba, ng pag-alala. Pangalawa, hindi ka tatalaban ng tukso o kaya anuman po yung pandaraya ng kaaway. Sa talatang 16 nabasa po ninyo, ang sabi po ay ganito, taglayin ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Efeso 6:16. Ikaw at ako na pinapractice ang pananalig sa Panginoong Jesucristo ay hindi tatalaban ng bawat palasong nagdiningas. Kasi masasangga ng iyong pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. Ano itong mga palasong nagdiningas? Na ikaw at ako ay pilit susunugin sa malalim, mahirap na pag-iisip at sakit ng damdamin. Ito yung panunukso na makahuhulog sa atin sa pagkakasala. So hindi tayo tatalaban ng apoy ng tukso. Nang ibig sabihin ay hindi ka at ako mahuhulog sa anumang tukso. Meron ka at akong proteksyon. Okay po? Yun po yung una. Ano pa ang nangyayari kapag tinataglay natin ang shield ng pananampalataya kay Kristo? Well, meron tayong panlusob. Ano po? Meron po tayong panlusob. Alam niyo po, yung mga sundalong Romano, pagka sila po ay sasalubong o aatake sa kanilang mga kalaban, taglay-taglay nila sa kanilang harapan ang kanila pong kalasag. Ano po? Kasi mahirap umatake nang wala kang pangharang dahil masasapul ka kagad ng sibat o ng palaso. At dahil hawak nila ang kalasag na yan, nakalulusob ang mga sundalo. At yan ang naiso ng Diyos. Ano po? Sa iyo at sa akin. Ikaw at ako ay patuloy na nakalalakad, nakatatakbo sa buhay na ito. Ano? Kaya lang, mangyayari lang yung patuloy na normal na pagtakbo ng routine sa buhay, na ikaw ay kalmante at hindi nangangamba kung ikaw at ako ay nagpa-practice ng pananalig sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Isaias 40:31, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas sila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila ay tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Narinig mo, kapatid? Narinig mo, kaibigan? Yung tinataglay ang shield ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay nakalulusob, naka-aatake. Dahil meron silang lakas na resulta ng kanilang pananalig kay Kristo. Ang Hebreyong pangalang ni Yahweh ay hindi nyo na po mababasa sa Bagong Tipan. Kasi ang Yahweh ay pangalang Hebreo. Ang Bagong Tipan ay nasulat po sa
wikang Griego. At sa wikang Griego, ang pangalan hong lumutang na pangalang itinanghal ng Diyos, higit sa lahat, ay Jesus. Ang pangalang Jesus, ang ibig sabihin po niya na ay nagliligtas si Yahweh. Amen. Ano? So, ikaw at ako, ibig sabihin, habang tumatakbo ang buhay na ito, na may mga sakit at sakit, may mga problema, isipin, alalahanin, ikaw at ako ay makapagpapatuloy sa iyong paglilingkod sa Diyos. Ano man ang kalagayan, mananatili yung iyong huwisyo, makatarungang pananaw, kung paano mo pangangalagaan ang iyong mga anak, kung paano mo patuloy na igagalang at mamahalin ang iyong kabiyak, kung paano ka magtatrabaho bilang matuwid na empleyado o makatarungang namumuno. Yung mga yun ay anyo ng pagtakbo, ng walang pagkapagod. Kahit may problema, naka-aandar ka. At higit sa lahat, ay nagagamit pa ng Diyos ang iyong buhay sa pag-abot sa iba. Nakapag-aakay ka pa rin ng iyong kapamilya, mga kaibigan sa Panginoon, na-impluwensyahan mo ang iyong mga anak para sa Panginoon, at may mga kakilala ka o kapitbahay kang naaakay pa. Yun ay mga anyo ng paglusob ng sundalo ni Kristo. Okay po? So, taglayin ang shield ng pananampalataya. Ano nangyayari pag pinapractice po natin ang ating pananampalataya? Meron tayong paglusob. Pangatlo, meron po tayong panlaban. Ito pong shield ng faith ay bagamat siya po ay malaki, meron po siyang isang metal na nasa gitna niya po na ang tawag ay boss. Ito pong shield na ito o scutum. At kaya po sa sentro ng cylindrical na shield na ito, andun po yung metal na boss, kasi ginagamit po yun na pangsuntok at pantaboy sa kaaway. So, ang galing, So, hindi na siya isang shield, itong scutum na to. Kundi meron po siya sa sentro, sa gitna ng shield nito, diyan sa labas, ay may metal na matigas, na pagka nandiyan ang kalaban at hindi mo pa magamit ng husto ang iyong sibato, ang iyong espada, ay magagamit mong pangtaboy o pangsuntok o pambuntal sa iyong kalaban. So ito yung pangatlong nangyayari pag pinapractice natin yung ating pananampalataya. Meron tayong panlaban. Si David po sa unang Samuel 17 ay nagbigay po sa atin ng halimbawa ng tapang at paglaban sa gitna ng katuwagan ng buong hukbo ng Israel at kaduwagan maging ng Haring Saulo. Pero dahil si David ay pinapractice niya ang kanya pong pananalig sa Panginoong Diyos, humarap siya sa higanting ang pangalan na si Goliath, na isang veteranong mandirigma. Meron po siyang baluti, may helmet po siya, may kalasag, may sibat, may tabak. Si David, ang hawak niya lamang po ay ilang pirasong bato at yung kanya pong pantirador. Ngunit buong tapang po siyang lumantad at humarap sa Goliath na ito. At dahil sa taglay niya, ang kalasag ng pananampalataya, natalo niya si Goliath. Ang kalooban naman ng Diyos. Ano bang higante meron po sa harapan natin? Higante ng pangangailangan. Higante ng pagkaligalig. Higante po ng pag-aalala. Higante po ng mga bayarin. Tayo ho ay maging kagaya ni David na merong tapang at paglaban.
mangyayari lamang yon kung taglay-taglay ho natin ang shield ng pananampalataya. Ang ibig sabihin ay pinapractice natin ang ating pong pananalig sa Diyos. Na alam nating may magagawa na posible sa isang sitwasyon na imposible. Na makagagawa ng bagay na hindi mo sukat akalain sa isang bagay na tila baga kahirap, may lalabas na mabuti. Na makagagawa ng isang bagay na kahanga-hanga buhat sa isang pangit na mga pangyayari. Ito ho ang ating Diyos. Ang may likha ng lahat. Na sa pamamagitan ng kanyang salita ay nalikha ang lahat. Praktisin ang pananalig sa ating Diyos. Yun ho ang pangatlo. At ang pang-apat at panghuli. Ano ba ang nangyayari kapag taglay natin ang shield ng pananampalataya? Pang-apat po, meron tayong pakikipagsangga. Alam niyo po, ito pong shield ng mga sundalong Romano o scutum ang tawag ay nagagamit na hindi lamang po pansarili, kundi pagka meron ng isang malaking atake ang kaaway, ito pong mga shield ay pwede nilang pagdikit-dikitin ng mga bawat sundalo, at ito po ay magiging isang parang malaking bakod o di kaya isang malaking bubong kung ang pag-atake sa kanila ay paulanan sila ng mga palaso. Gagawin nila itong isang pagdidikit-dikitin nila at magiging itong isang malaking bakod o isang malaking bubong. Mapapansin niyo po rito na pagka napapractice natin ang ating pong pananampalataya, may mga kapwa nananalig tayo kay Kristo na pagka atin nung nakausap, atin hong hininga ng payo, naka-fellowship, nakakwentuhan, makaririnig tayo ng mga salita ng pananampalataya. At nabibuild up, napapalakas muli ang ating kalooban. At tumitibay ulit ang ating tindig. Ito po ang ibig sabihin ng meron tayong pakikipagsangga. Doon sa Daniel, Kapitulo 3 ng Lumang Tipan, meron pong 3 kabataan po roon. Magkakaibigan po sila. Meron pong utos ang hari nung panahong yun na sumako po sa kanila. At ito ay ang sambahin ang kanyang rebulto, at ang sino mang hindi sasamba ay itatapon sa higanteng pugon para tupukin. Ito pong si Shadrach, Meshach at Abednego ay mga kabataang nagtitiwala kay Yahweh. Tinindigan nilang hindi sila sasamba sa isang mortal. Sa galit ng hari, tinapon sila sa higanteng pugon. At sa tindi ng init nito, yung mga nagtapon sa 3 kabataang ito ay nangamatay. Pero sina Shadrach, Meshach at Abednego, ni dulo ng kanilang buhok, ni hibla ng kanilang damit, o balahiboy, wala hong sunog, at lumabas sila at pinuri ng haring ito ang Panginoong Diyos. Mahalaga ho ang pinapractice natin ng ating faith, at nakakasalamuhan natin ang mga kapwa lalaki at babae na meron ding gayong shield of faith o nagpa-practice sa kanilang pananalig, kasi meron tayong pakikipagsangga, nabibuild up po tayo. 4 na bagay po yan na nangyari pagka pinapractice natin ang ating pong pananampalataya. Ang tanong, pinapractice mo ba ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus? O hindi na? Kasi nanlamig ka na. Kasi pastor, ang tagal nang walang fellowship. Kasi pastor, ang tagal nang hindi ko naririnig yung mensahe ng pastor namin. O pastor, hindi ka na nakakapag-preach sa church. Hindi na tayo personal na nakikita, at hindi na namin personal na naririnig ang pangangaral mo. Huwag nawa. Huwag nawa. Kasi ang totoong nagbibigay ng pananampalataya ay ang Diyos. Sa Roma, Kapitulo 12, talatang 3. At ginagamit niya ang kanyang mga salita upang patubuin
ang pananampalataya sa iyong puso. Balikan mo ang iyong sagradong debosyon sa Panginoong Diyos. Balikan mo ang araw-araw. Ikaw ay lumuluhod sa paanan ng iyong hari, nabubuhay na tagapagligtas. At sinasabi mo, mahal na hari, Panginoong Diyos, aking Jesus, mangusap po kayo sa akin at diringgin ko ang inyong mga salita. Ang hininga ng Diyos na siyang gamit niya upang makasihan ang lahat at kabuuan ng banal na kasulatan ay hininga ng buhay. At itong hininga ng buhay ay hininga ng bagong pag-iisip, hininga ng sigla, hininga ng tapang, kumpiyansa, hininga ng kapayapaan. At balikan mo ang iyong pakikipagdebosyon sa Panginoon upang tumubo ang pananalig at huwag kang aasa sa mararamdaman mo lamang. Kundi, pag narinig mo ang salita ng Panginoon, tularan natin si Maria. Ang sabi niya, be it unto me according to your word. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. At ipamuhay, praktisin ang salita ng Diyos sa atin ng pananalapi, sa atin ng pagkatrabaho, sa atin pong pag-iisip, sa atin ng pananalita. Pastor, itong akin ng paligid ay masalimot. Marami ritong galit sa akin, marami ritong naiinggit. So what? Ang Biblia nagtuturo. Siya na sumasa iyo ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya na naririto sa sanlibutan. Yan ay ang Espiritu ng Diyos. Ang bahagi mo ngayon ay praktisin ang iyong pananalig. Na ang iyong Diyos ay malaki. Na ang iyong Diyos ay ipaglalaban ka. Na ang iyong Diyos ay sasamahan ka. Na ang iyong Diyos ay tutulungan ka. Na ang iyong Diyos ay aalalayan ka. Na ang iyong Diyos ay palalakasin ka. Na ang iyong Diyos ay pagliliwanagin ang iyong isip. Na ang iyong Diyos ay paggagalingin ka. Kamusta ang pangangalaga mo sa iyong faith gamit ang salita mo ng Diyos? Hindi mo mapapractice ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo pagka hindi mo alam ang script. Ang Biblia ay tinatawag ding Holy Scripture. Ang salitang Scripture ay galing sa salitang script. Kung si Lord Jesus ay iyong Panginoon, hayaan mo ang script ng salita ng Diyos. Ang maging aksyon mo, maging pananalita mo, maging isipin mo, at mararanasan mo na ikaw ay merong panlaban, ikaw ay merong panlusob, ikaw ay merong proteksyon. Ang Diyos ay mabuti. At ang nais niya, kahit ang iba ay manlamig, kahit ang iba ay mawala na ng pagtitiwala sa ating Diyos, sana masasabi mo pa rin, ang tiwala ko ay nasa aking Panginoong Jesucristo. Siya na namatay sa krus para sa akin at nalibing. Pagtitiwalaan ko sapagkat nung siya'y malibing, siya'y nagbangon sa mga patay at nabubuhay magpakailan pa man at siya'y muling magpabalik. Maluwalhating Diyos at aking Panginoon at ako ay mapapasapiling niya. Magtiwala, praktisin ang pananalig, taglayin ang shield ng pananampalataya. At nawa, ang pag-practice mo ng iyong pananampalataya ay palagi. Hindi lamang kung may blessing, hindi lamang kung malusog, hindi lamang kung masaya. Kahit anong kalagayan mo sa buhay, may kakulangan, praktisin ang pananalig sa Panginoong Jesucristo. May karamdaman, praktisin ang pananalig sa Panginoong Jesucristo. May kaguluhan sa paligid, praktisin ang pananalig sa Panginoong Jesucristo. May kasayahan sa paligid, lalo na, maging maingat po tayo, praktisin ang ating pananalig sa Panginoong Jesucristo. At madarama mo ang kakaibang puwersang magtitindig sa iyong kalooban. Dama mo ang kumpiyansang mamuhay. Dama mo ang tapang na isulong ang iyong pagiging ama, ina, anak, empleyado, lingkod, manggagawa. Dama mo ang lakas na galing sa kaharian ng Diyos. Dakilang Diyos, hiling ko po. Ang bawat lalaki at babae na kasama ko pong nag-aral ngayong gabi sa inyong mga salita. Iisa ang aming saloobin, papraktisin ang aming pananampalataya. Palagi po.
Salamat po. At ito ang aming commitment. Praktisin ang aming pananampalataya. Taglayin ang shield ng pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Maranatha.